Sa Kabisayaan, ang bunga nito ay hindi masyadong kilala. Ang dahon niya ay kinakain nila pero ang bunga ay hindi nila kinakain. Masasabi nga natin na ang puno nito ay isang tree of life dahil buhat sa ugat nito, sa tangkay, sa sanga, sa bulaklak, at lalo na sa bunga nito. Kaya tara, pasikatin naman natin itong bunga ng malunggay. Diyan lang po kayo at pakikita ko sa inyo ang napakasimpleng luto nito at napakasustansya. Magandang araw mga kaina. Sabay-sabay natin lutuin ngayon ang bunga ng malunggay na nilagyan ng napakadaming kamatis, kamote at alugbati. Meron nga kaming na-harvest na bunga ng malunggay doon sa may bubong ng ating kapitbahay. Isang puno na nga lang yon dahil yung isang puno ay binarvest na namin ng mga bunga. Kailangan namin putulin para makuha namin ng maigi yung kanyang mga bunga. So ayan po yung magiging itsura niya. Binalatan lang natin, pinutol-putol na parang sitaw. At ready na yon. At sa isang kaserola nga ay nagpainit na tayo ng tubig. Depende yan sa inyo kung gaano karami ang gusto nyo ng tubig. Kung gusto nyo ng masabaw, okay lang din. At kung gusto nyo naman ng konti lang ng sabaw, okay lang din. So naglagay nga tayo dyan ng tubig, tapos bagoong. Ang pagtitimpla ng bagoong ay depende din po sa inyong panlasa. Ako dahil gusto ko yung medyo maalat-alat, ayan ang nilagyan ko. Pag inilagay kasi yung kamote, isisip-sipin niya pa rin yung alat nito. So sa nakikita nyo nga ay naglagay ako ng maraming sibuyas dyan, kamatis at yung kamote. Kamoting dilawang nabili ko pero okay lang din kasi mas maganda siya kapag nadurog. At yan, isinunod ko na nga yung ating malunggay. Napakadami po niyan. Kaya nakapagbigay pa ako sa kapitbahay. Ganyan lang po yung pagluluto niya, napakasimple lang. Lutong Ilocano at kung ikaw ay Ilocano, tiyak magugustuhan mo to. At kung ikaw nga po ay nanonood pa din sa puntong ito at kung ikaw ay Ilocano ay tiyak magugustuhan mo ito at ila-like, share, and subscribe mo to. Salamat po. Hintayin lang po natin siyang kumulo at mga ilang minuto lang ay luto na siya. Pero syempre titikman muna natin. Kung okay na sa panlasa nyo ay pwede na yan. Naglagay na nga rin pala ako dito ng sardinas kasi para naman magkaroon ng buhay yung ating malunggay. At iyan ay isang napakasarap din na halo nito dahil nga hindi tayo kumakain ng pork. Ay mas pinili ko naman na sardinas na lang ang ating ilagay. At iyan, patunay na Ilocano, naghihimod ng sardinas. At iyan, haluin lang natin konti. Tapos hintayin na natin siyang maluto. Tikman. At kapag okay na yung lasa niya, ay takpan muna natin at hintayin kumulo. Sa mga nagtatanong nga po pala kung paano malalaman kung luto na yung malunggay, ay pwede naman po natin siyang testingin. Pinipisil lang po yan, kung napipisil na siya at malambot na yung loob niya, ay pwede na po siya. Ito nga po yung technique dyan. Mas maganda po yung dinudurog natin yung kamote niya at para manamis-tamis yung kanyang sabaw. Try nyo din pong magluto nito, siguradong magugustuhan ninyo. Yung iba naman, ang ginagawa dito ay ginigisa nila. Pero ako kasi dahil nag-iiwas nga tayo sa mga mamantikang pagkain, ay mas prefer ko na sa patubig na lang at bagoong ko pakuluan. Pero napakasarap po nito. Hindi kayo magigilting kumain at humigop ng sabaw nito dahil nga walang kamanti-mantika. Plus, napakarami pa niyang kamatis, kaya masustansya siya. At dahil nga meron din akong na-harvest ng mga alugbati sa aking mga tanim, ay nilagyan ko na rin siya. Kaya overload na yung kanyang sustansya. Kung napapansin nyo nga, ay hindi natin siya masyadong hinalo kanina. Pero ngayon ay kailangan na nating ipaloob yung kanyang alugbati para isang kulo lang ay pwede na dahil hindi natin siya i-overcook. At iyan, katulad niyan, okay na siya, nakalubog na yung mga alugbati. Hintayin na lang natin siya ng isang kulo at pagkatapos ay okay na. At yan, napakasarap talaga. Luto din po kayo nito. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!